ito po talaga yung pinaka-powerful kapag gusto mo ma-take action si prospect. Two main drivers in our lives, and ito po yung isa sa pinaka-importante kapag nagbebenta po kayo. Ano tong dalawang to? Ayan. Two main drivers in our lives. So ito talaga yung pinaka-driver in our lives. Paano tayo magkakaroon ng result? Or paano ba? Actually, ito rin yung dalawang to. Ito yung para mapabili natin yung mga prospects din. Ito po yung sikreto, no? Two main drivers in our lives. And ito po yung isa sa pinaka-importante kapag nagbebenta po kayo. Ano tong dalawang to? Ayan. Sulat mo dyan sa papel mo, pain and pleasure. Ayan, pain and pleasure. Yan po yun. Napaka-importante po itong dalawa na to na kailangan kapag once nagbebenta po kayo, kailangan ito po yung isipin mo, pain and pleasure. Ano ba tong pain and pleasure na to? Okay? Ito po yung avoiding pain and seeking pleasure. 'Di ba kapag once na para mag-take action yung prospect, 'di ba gusto niya yung talagang kailangan alamin mo kano ba yung pain niya, ano ba yung pleasure na 'yon. 'Di ba? So, andito, ibig sabihin yan, when a person buys, it's because more pleasure in buying than not buying. So, ibig sabihin na kapag yung tao ay bumili, na nag-associate siya doon sa mas maraming pleasure doon kapag bumibili siya kesa sa hindi siya bumibili, di ba? Ayan, sabi niya dito, buying means pleasure, not buying means pain. So, di ba kapag bumibili tayo, parang nagkakaroon tayo ng tuwa or something kasiyahan kapag meron tayong binibili. Kapag once hindi natin nabibili yung gusto natin, ang mangyari dyan, may pain na bakit hindi mo siya binili. Kasi wala kang budget, wala kang pera, yung mga ganon, di ba? And kapag once yung prospect din na something hindi niya nagustuhan or binili yung isang bagay, something may pain po siya mararamdaman doon. Pero kapag meron kang nabili na something gustong-gusto mo, di ba maganda yun, pleasure yun, talagang something na talagang may fulfillment ka, may nakuha ka. Tama ba? Di ba? So, pain and pleasure. Ganun din po yan sa pagbibenta. So, punta natin pain and pleasure. Ayan, kadalasan ng tao ay masaya kapag nakakabili sila ng mga gusto nila. Di ba? So, parang ganon. Na kung gusto mo talaga mapatake action din yung mga prospects na yan, kailangan alamin mo yung pleasure. Okay? So, sa tingin nyo, alin sa dalawa yung prospect yung magti-take action? Sa pain ba or yung pleasure? Yan. Alin sa dalawa kapag yung prospect mo gusto mong pabilhin ng product na binibenta mo, alin sa dalawa? Pain ba or yung pleasure? So, dito, pain and pleasure, ibig sabihin, ayan, if you want to sell, you must get the person to a point where they are really dissatisfied with what they are and or with they have. Ayan. So, kailangan dissatisfied sila dyan. Kung gusto mo magbenta, kailangan dissatisfied muna sila with what they are. Kung ano meron sila, di ba, kailangan dissatisfied sila. It's more about the pain. Yung hahanapin mo dyan. Di ba, kapag once na gusto mo na talagang magkaroon ng income, so kailangan, para mapatake action natin sila, kailangan maramdaman muna nila yung pain. Kasi pag sa business, kapag hindi mo nararamdaman, medyo okay ka pa, may kinikita ka pa, hindi mo pa talaga nararamdaman yung pain. Pero kapag ikaw, talagang napapansin mo na, uy, parang kinukulang na ako sa income ko, talagang wala na akong savings, mukhang naubos na savings ko. Ano ba yung next na gagawin ko? Syempre, kapag once naramdaman mo na yung pain mo na yon, 'di ba? Talagang nauubusan ka na ng pera, kailangan mo na mag-take action, 'di ba? Tama ba? Kapag once na kailangan mo na, doon ka na nagti-take action. Hindi mo na mamalaya kasi kapag nasa comfort zone ka pa lang, parang okay lang sa'yo, papetex-petex ka lang, okay lang na may negosyo. Pero kapag once na nararamdaman mo na parang kinukulang na yung income mo, doon ka na nagti-take action. Tama ba? Ayan. So, kailangan right now, kung nararamdaman mo na, kailangan mo na talaga mag-take action kung gusto mo na magkaroon ng result. Di ba? Isa pa dito, kapag meron ka nakikita na iba, nagsasucceed na sa business, tapos ikaw wala kang ginagawa, di ba napupush tayo na parang gusto ko rin magkaroon ng ganyan, pero parang sa feeling mo, talaga meron pang pain, di ba? Nahirapan ka. Pero yun yung isa sa mga pain yun. Bakit siya nagkakaroon ng result? Bakit ako hindi? So, yun yung pain na yun. So, maghahanap ka ng solusyon para doon. Pag sa pleasure kasi, ang nangyari po dyan, kapag yung isang bagay hindi natin nabili, okay lang kasi meron pa naman other day. Pero kapag meron kang pain na nararamdaman, kailangan mag-take action ka. Di ba? Kapag may sumasakit yung ngipin mo, hindi naman pwede niya next week mo yan na bilhan ng gamot. Di ba? Kapag may pain ka nararamdaman, kailangan right away, yung pain na yon masolusyonan mo na. Kasi kapag hindi mo nasolusyonan kaagad, ang mangyayari dyan, magdudusa ka.
Tama ba? So, kailangan mo na mag-take ng action kapag meron kang pain na nararamdaman. Kaya ganun din si prospect. Kapag nagbibenta kayo, kailangan ma-cite po natin yung pinaka-main pain niya na nararamdaman niya para mag-take action. Right? So, kailangan ganun po yun. Kapag nagbibenta po kayo, kailangan malaman mo yung mga pains niya. And syempre, paano natin siya malalaman? Syempre, kailangan natin magtanong. Bakit ba? Sabihin natin, meron po kayong prospect dyan na nakakausap. Syempre, hindi naman yung interested ako sa business mo tapos ipapadala mo na kagad yung presentation. Hindi po ganun. Kailangan po muna natin siya tanungin. Di ba? Tanungin mo muna, interviewin mo muna. Paano ba bakit ba siya nagka-interest sa business na ginagawa mo? Di ba? Kailangan may konting interview muna doon. Di ba? Bakit ba siya nagka-interest? Sabihin natin, gusto kong ganito, ganyan. So, kailangan malaman mo kung ano ba yung deepest why niya, bakit niya kailangan gawin yon. Di ba? Bakit gusto niya sumali? Ano ba yung meron sa kanya? No? Kailangan na malaman mo yun, tanungin mo muna siya, yung pinaka-deepest why niya. Yung mga sasabihin dyan na gusto kong kumita ng pera, ano pa yun, mababaw pa po yun na dahilan kapag ganon. No? Kailangan, meron pa dyan follow-up na mga question, bakit gusto mong kumita ng pera? Yung mga ganon. Or ano ba yung maitutulong ng business sa iyo at sa pamilya mo? Parang kailangan dig deeper yon, yung mga deepest why. And right now, alam mo na, yung pain and pleasure, ito po talaga yung pinaka-powerful kapag gusto mo take action si prospect. It's more about the pain ni prospect. Ayan. Right? So, kapag napunta na sila dun sa point na yon, mapipilitan na silang magbago. Mapipilitan na silang mag-take action. Ayan. So, pwede mo na silang matulungan sa binebenta mo. Kailangan ma-relate mo sila dun sa binebenta mo. Let's say, gusto nila magkaroon ng income. Talagang gusto na nila na ma-provide yung kailangan ng family nila. Di ba? Kasi kinukulang na sa sahod. Di ba? Lalo na ngayon, nagmamahal yung mga bilihin, nagmamahal yung mga gas, di ba? So, kailangan yun yung hanapin mong pain. Kung ano ba yung pain ni prospect? Kasi every prospect, iba-iba po yung mga pain nila nun. Okay? So, kailangan alamin mo yun through asking questions sa kanila. So, kapag once nalaman mo na ano ba yung problema niya, dun mo na ipapasok yung business mo. So, sabihin natin, yung tao na yun is gusto niya na talaga makauwi sa Pilipinas, gusto niya na talaga magkaroon ng savings, income para sa family niya, tuition fee ng mga anak niya, yung mga ganon. So, kailangan, bago mo ipasok yung business mo, alamin mo. Right now, alam mo na, no? Pwede mo sabihin dyan, itong business ko, I believe itong business na to, kapag once na nalaman mo yung content nito, I believe makakatulong to sa pagpapa-enroll ng anak mo, sa tuition fee niya, yung mga kailangan niya, savings, and possible, eventually, makakauwi ka sa Pilipinas kapag talagang sineryoso mo yung business na to. Parang ganun yung pagsagot mo sa kanya. Kailangan, may conversation po doon, hindi yung basta na isisend mo. Yung mga amateur kasi na nagbibenta ng mga business or yung mga opportunity, ginagawa nila kapag nagtanong ng how, isisend nila kagad yung details without knowing the pain and pleasure ni prospect. Alright, so nagustuhan mo ba itong video na to? Make sure na mag-subscribe ka dito sa YouTube channel ko and also i-click mo na rin yung bell button para na ma-notify ka sa mga new uploads ko tulad nito and for more online marketing secrets. Okay, so once again, this is Kain Baisa reminding you, always dream big, go in and never ever give up. I'll see you on the next video.